Iginayon ni Pangulo Aquino na walang pressure sa Senado para ipatigil ang investigasyon nito kaugnay ng umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, iginagalang ng Pangulo ang pantay na kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaan. Gayunman, sinabi ni Valte na nais ng Pangulo na matukoy kung may basehan ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Nirirespeto ni Pangulo Aquino ang pantay na kapangyarihan ng sangay ng pamahalaan, ang ehekutibo, hudikatura at lehislatura. Sinabi ito ng Pangulo kaugnay ng pagtawag nito kay Senate President Franklin Drilon para ipaabot ang kahilingan ni Vice President Jojo Marminay upang ipahinto na ang investigasyon sa umano'y overpriced Makati Parking Building at questionable property sa Batangas. Naniniwala rin ang Pangulo na hindi dapat kalat at paunti-unti ang impormasyon sa umano'y katiwalaan laban sa Vice Presidente. I guess I would have to respect the co-equal branch, no? But at the same time, parang the request is, does it have to be in dribs and drabs? No? Can we not have the whole list? Yeah, is the proof really, particularly, is the proof really there? Is it substantial proof? Or what have you? No? Kasi parang, hindi ko siyempre, tulad nyo, naisip ko rin, parang may balance politics at responsibilities natin dito. And I'd like to think that we have responsible members in the Senate who are attending to the other functions besides this. Git pa ng Pangulo, bagamat tumawag siya kay Drilon, hindi nangangahulugan na may pressure mula sa kanya para sa umano'y pagpapatigil sa investigasyon. No, the very first sentence I said was, pinakiusapan ko sabihin to, at least nasabi ko na sa'yo. Hanggang doon na lang, parang tumutuon naman ako doon sa nakiusap, pasabi mo to, pinapasabi to, sinabi to. Ang mahalagaan niya matukoy kung may basihan ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Magkagayunman, hindi pa rin naman anya dapat ituring na guilty sa akusasyon si Vice President Binay. Siguro like with anybody, nasa cabinet siya. Ginagawa niya yung talagang area of responsibility niya. Kung nag-succeed, tapos sasabihin ko sa kanya, alam mo, nag-succeed ka dito pero may iniiso ka sa ibang bagay na hindi ko naman tinoko sa iyo. No? Kaya dapat sisantihin na kita. Parang mahirap sabihin yun. Di ba, parang, I think the Vice President also, without taking any side, is also entitled to presumption of innocence until proven guilty, which is a fundamental right which can be found in Article 3 of the Constitution. Yeah. Ngayon, pag siya, hindi, tapos, ewan ko, parang wala pa bumabalik sa akin, kaibigan ho nyo kasi. Kaya ganyan. Sabi ko, pag lahat na lang ba na inakusa, no? Guilty ka agad, meron kaya akong marirecruit. Yeah. Ang dali-dali mag-akusa no? Pero ang hirap, kung walang ginawa, naparebahan yung akusasyon mo. Wala namang nakikitang masamang Malacanang sa ginawang pagtawag ni Pangulo Aquino kay Senator Drilon para ipaabot ang mensahe ni Vice President Binay. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, naisa publiko na ng Pangulo na ipaaabot niya ang mensahe kay Drilon sa kanyang pagharap sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP kamakailan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.